Hello mga kabayan, kumusta kayo? So for today's video, samahan niyo po ako kung paano mag-submit ng maternity notification sa SSS kung kayo po ay magre-request ng maternity benefits online. Gamit po ang inyong mga cellphone, hindi nyo na po kailangan pang pumunta sa SSS. Pwede po kayong mag-submit ng maternity notification gamit po ang inyong mga cellphone. So yan po ang ituturo ko sa video ito. So napakadali lang naman po nito. I-follow nyo lang po ang tutorial na to at ituturo ko po sa inyo yung mga step by step kung paano kayo mag-submit ng maternity notification sa SSS gamit ang inyong mga cellphone. So ganito lang po ang inyong gagawin. Una po, pumunta lang tayo sa ating mga browser. Ang gagamitin kong browser dito ay Chrome browser. Pwede kayong magamit ng ibang browser kung ano available sa cellphone nyo. And then, pagdating dito sa inyong mga browser, search nyo lang ang www.sss.gov.ph online. And then, may mga malalabas po dito. Ayan. So, hahanapin po natin dito itong Republic of the Philippines Social Security. And then, i-click natin itong member login. And then, mapupunta po tayo dito sa website ng SSS. So, dito, ilalagin po natin dito yung ating SSS online account. So, kung wala pa po kayong SSS online account, kailangan nyo pong gumawa muna ng online account sa SSS para po ma-check nyo or makapag-submit po kayo ng maternity notification. So, once po na nakagawa na kayo, pwede nyo pong ilagay dito ang inyong username, user ID at ang inyong password at i-click nyo po itong sign in. So kung hindi nyo pa po alam kung paano gumawa nito, meron po tayong tutorial niyan kung paano gumawa ng SSS online account sa ating mga cellphone. And then, nalabas po ito, pwede po nating i-view or pwede nating i-close. Kayo na po bahala. Siyempre, i-close natin. Tapos, mapupunta tayo dito sa ating SSS online account. So, dito, marami po tayong pwedeng gawin dito online sa SSS. So, siyempre, pupunta tayo dun sa ating goal kung paano mag-submit ng maternity notification sa SSS. So, pupunta po tayo dito sa benefits na yan. I-click lang po natin yan. And then, lalabas po itong submit maternity notification. So, dito, kung hindi ganito po ang lalabas sa inyo, i-click nyo lang po ulit yung benefits na yan. And then, hanapin nyo po ang submit maternity notification. Kasi minsan po, sa ibang option po sila lumalabas. Ayan. Pag yan na po ang lumabas, okay na po yan. And then, may mga pipilapan lang po tayo dito sa maternity notification na to. Una po ang expected delivery date. Ito po yung kung kailan po tayo manganganak. So kung kayo po ay nakapag-ultrasound na, meron na po, nakapag-ubi na po kayo, tinan nyo po dyan kung ano po yung i-EDD nyo or yung estimated delivery date nyo. Ilagay nyo po dyan month, day at year. I-click nyo lang po yan, lalabas po yung mga option na gagamitin nyo dyan. Din dito, do you want to allocate a portion of your maternity credits? Ito naman po ay para ito doon sa mga i-share yung magbibigay ng benefits po. Halimbawa, kung kayo po ay tatay tapos gusto niyo pong mag-share ng gamitin yung benefits na yun para sa inyong mga magiging anak o sa asawa niyo po. Kailangan niyo po, dito po kayo sa allocate na to. I-click niyo pong yes na yan. And then, I want to allocate. Yan. Kailangan nyo pong i-click yan. Tapos maglagay po kayo dyan. Ayan. Bawa po ilang days po ang gusto nyo pong i-allocate na ibigay dun sa beneficiary pong napili nyo. And dito naman po, which shall be deducted. Yan. Dideduct po yan sa inyong maternity benefits. Tapos ilagay nyo po dito yung pangalan ng beneficiary yung pagbibigyan nyo. Ang kanyang apelyido, last name. Ang kanyang pangalan. Kung may junior po, juniora ganon, seniora, extension, ilagay nyo po dyan, and then middle name. And then, ano pang relasyon nyo doon sa beneficiary pagbibigyan nyo sa child's fathers. Ito po yung kung sasawa nyo po ito. Kung kayo naman po hindi asawa niyan, bawa kamag-anak or tagapangalaga, dito po kayo sa alternative caregiver. Ayan po. So, kung kayo po ang manganganak at kayo po naman po ang apply ng beneficiary na ito, mag-submit ng maternity notification. So, dito po kayo sa no, I want to avail the full SSS maternity benefits. Pag okay na po yan, napilapan mo na po ang mga yan, i-click nyo na lang po itong submit na yan. And then, lalabas po ito. So, dito, you will avail the full SSS maternity leave benefits. Ang gawin nyo lang po, i-click nyo lang po itong submit. And then,
lalabas po ito. You have successfully submitted your maternity notification to SSS on October. Ito po yung date ngayon po at anong oras po. Please take note of your transaction number. Yan po ang magiging transaction number nyo sa inyong maternity benefits po. So, itago nyo po yan, screenshot nyo po, baka hanapin po ng ICC yan pag po na-approve na po yung inyong maternity notification. Okay? So, ganun lang po pag-submit ng maternity notification gamit po ang inyong mga cellphone. So, napakadali lang naman po. So, sana po nasundan nyo. Kung may katanungan ka po, pwede kang mag-comment sa comment section ng video na to. At sasagutin pa natin yan sa abot ng ating makakaya. Hanggang sa muli, much love. God bless.